So, yung presumption of constitutionality na-define natin, kasama rin dito yung executive orders and administrative orders. So, yung administrative orders ng mga cabinet secretary, kagaya nitong DILG, si Secretary John B. Cremulya, DPWH, si Vince Dizon, Secretary ng Department of Budget and Management, Amina Pagdanganan, diba? Secretary of Finance, Ralph Recto, Secretary of Education na si Sani Angara, yung mga administrative order nila, dapat sumusunod sa Constitution. Kung ano yung inuutos nila as head of agency, sumusunod dapat yon sa 1987 Constitution. Sa kanila yung AO o Administrative Order. Pag sinasabi mo namang executive order, ito ay galing sa Presidente ng Pilipinas o galing kay President Bongbong Marcos Jr. Kasi alam na natin yung cabinet secretaries is alter ego ng Presidente. So kung ang Presidente is nag-i-issue ng EO, ang mga secretaries niya per department nag-i-issue ng administrative order o yung utos sa bawat empleyado ng gobyerno, bawat department na yun. Diba? So yun. Kasi kung hindi, pwede silang makasuhan. O ang Presidente, pwedeng ma-impeach. Diba? Kung impeachable offense yung di ba? Kasi ang impeachable offense is COA, di ba? Yung mga Constitutional Commission, COA, Ombudsman, yun yung mga impeachable offenders. Di ba? So yun. So butit na nalaman natin yan, nasaklaw din pala yung EO at AO ng presumption of constitutionality na napag-aaralan natin. So, yun lang po.